Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi, magandang hapon. Anumang oras po kayo nakatutok sa ating programa. At napakaganda po ng ating reception na nanggagaling po sa inyong mga listeners natin. At dahil po sa inyo, kailangan pong ma-acknowledge natin lahat ng mga viewers na yan. Si Jemirax Quinones, maraming salamat. Si Arian Lee 8383 at ganoon din si Myrks, si Rodi Maki, si Aji Alba, si Mama Mia 0607. Maraming salamat for watching, for listening to us. At I Heart You 1875 at marami pang iba na suking-suki na po natin sa ating programa. Kayo din po, pwede po kayo magpa-shoutout para mabasa po natin sa ating mga susunod pang mga episodes. At para po sa ating Papadudod Stories sa ating channel, ito po ang ating episode na pinamagatang Glitch. Dito sa Papadudod Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudod Stories, may nagmamahal sa'yo. Papadudod Stories, Papadudod Stories. Dear Papadudod, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Chisa. Nakakahiyamang aminin pero Chisa ang naging palayo ko dahil daw sa chismosa daw po ako. Oo, aaminin ko naman sa inyo na marites nga ako. Pero hindi yon ang ikakwento ko sa iyo, Papadudot. Meron kasi akong naging karanasan na masasabi kong nakakagulat. Pero nakakalito talaga. At para bang isang glitch na hindi mo maintindihan. Anyway, sana'y maintindihan ninyo ang kwento ko. Papadudot, noong 2022 akala ko ang pinakamalaking hamon ko lamang ay ang ilabas ang bunso ko. Masaya syempre, kilalang paanakan sa Maynila yung pinuntahan namin, kaya naman kampante ako. Pero alam mo naman, sa mga lumang ospital sa Maynila hindi ba, Papadudot? Kahit gaano pa kaganda ang pintura o kahit sabihing moderno na, may mga sulok at amoy na parang nakabaon na sa pader ang mga kwentong hindi maipaliwanag. Pangatlong araw ko na sa ospital, okay na ako at nagpapalakas na lamang. At ang nasa isipan ko na lamang ay ang makauwi at makahiga sa sarili naming kama. Pero bandang hating gabi ay doon na nagsimulang maging weird ang lahat. Biglang naging abala ang mga nurse. Nagising kaming lahat sa ward dahil sa ingay ng mga sapatos na nagmamadali at mga chart na nilalaglag sa mesa. Sabi nila kailangan daw kaming ilipat. Bakit po? Saan kami pupunta? Tanong ng isa kong kasama. Walang malinaw na sagot. Basta raw kailangan kaming ilipat sa ibang ward. 7 kaming nanay na tinawag, bit-bit ang mga baby namin. 3:00 ng madaling araw, yun ang oras na sabi nila ay dead hour, hindi ba? Noong inilalakad kami papunta sa bagong ward ay doon ko naramdaman na parang bumibigat ang hangin. Ang layo ng nilakad namin hanggang sa marating namin ang isolation ward.
Papadudot, alam mo yung pakiramdam na parang pumasok ka sa isang time capsule. Yung paglipat sa amin ng 3:00 ng madaling araw ay hindi lang siya basta paglipat ng kwarto. Parang inilipat kami sa ibang panahon. Pagkalampas namin sa mga modernong hallway ng ospital na maliwanag ang puting ilaw ay biglang dumilim. Huminto kami sa tapat ng isang lumang double door na kahoy. Pagbukas ng nurse ay tumambad sa amin yung isolation ward. Ang unang pumasok sa isipan ko bakit dito? Sobrang laki ng ward pero 5 lang kaming nanay na nandun. Malawak siya na parang dating gymnasium o bodega na nilagyan lang ng mga bakal na kama. Yung mga kama ay hindi yung dipindot o modernong hospital beds. Yung mga luma silang bakal na maingay tuwing gagalaw ka. Yung tipong bawat kulas ng kutsyon ay umaalingaw-ngaw sa buong kwarto. At ang amoy, hindi siya amoy alkohol o gamot na tipikal sa ospital. Ang amoy niya ay parang amoy ng basang semento at lumang papel na tinabunan ng amag. Yung amoy na kahit na nung spray mo ng pabango ay nandun pa rin. Nakadikit sa pader. Papadudot, wala kaming aircon. At ang tanging nagpapaikot ng hangin ay yung mga lumang electric fan na nakakabit sa pader na parang hirap nang umikot. Squeak, squeak, squeak. Yan lamang ang naririnig mo. Ang init-init pero bakit ganun? Kapag tumatahimik na ang lahat, may biglang dadaan na hangin na sobrang lamig. Yung lamig na hindi galing sa fan kundi parang dumaan sa likod ng batok mo. Tumingin ako sa paligid. Ang matataas na bintana ay parang mga mata na nakatingin sa amin mula sa itaas. Dahil maliit lamang sila ay hindi mo talaga makikita ang langit. Ang nakikita mo lang ay ang mga dulo ng mga sanga ng puno sa labas. At dahil madilim, yung mga sanga na yon ay mukhang mga kamay na mahahaba na gustong kumatok sa salamin. Dito ba talaga tayo? Tanong ng isang nanay sa tabi ko. Halata sa boses niya na natatakot din siya at hindi sumasagot yung nurse. Nagmamadali silang lumabas pagkaayos ng mga chart namin. Parang pati sila ay ayaw tumagal sa ward na yon. Nung nakaalis na ang mga nurse ay doon ko talaga naramdaman ang bigat. Sinubukan kong ayusin ang higaan ko. Habang nilalatag ko yung kumot para kay baby ay napansin ko yung ilalim ng kama ko. Sobrang dilim at parang may kung anong pwedeng humablot sa paa mo kapag ibinaba mo. Kaya naman ang ginawa ko hindi na ako buwaba pa ng kama, nagkulong na lamang kami ni baby sa loob ng kulambo. Habang nakahiga ako ay doon ko napansin ang kisame at sobrang taas niya. May mga parting bakbak na ang pintura at yung mga anino na gawa ng electric fan ay parang mga taong naglalakad sa itaas. Sabi ko sa sarili ko puyat lamang ito. Chisa, pagod ka lang sa panganganak. Pero hindi iba yung kaba. Ramdam ko na bawat isa sa amin na nandoon ay hindi na makatulog ng maayos. Maririnig mo yung mga nanay na bumubulong, nagdarasal o kaya naman ay panayang haplos sa mga baby nila. Parang lahat kami naging alerto. Yung mga baby rin ang weird ng kilos at hindi sila yung tulog na mahimbing. Paminsan-minsan ay bigla silang nagugulat o kaya naman ay titingin sa isang sulok ng ward na wala namang tao. Tapos ay biglang iiyak ng mahina. May isang oras noong gabi na sobrang tahimik. Wala ka nang maririnig kundi yung huni ng kuliglig sa labas at yung kalansing ng mga bakal na kama. Doon ko narinig yung mga boses.
Akala ko nung una ay mga nurse na nag-uusap sa labas. Pero noong pakinggan ko ng maigi ay parang ang daming tao. Parang nasa loob sila ng ward na naglalakad sa gitna namin at nagbubulungan tungkol sa kung ano ang hindi ko maintindihan. Pagtingin ko sa kabilang kama ay nakita ko yung isang nanay nakatitig din sa kawalan. Nagkatinginan kami, Papa Dudut. Alam ko sa tingin niya na narinig din niya. Walang nagsalita at parang may unspoken rule kami na kapag pinansin mo ay mas lalong lalapit. Sa ward na yon, nawawala ang konsepto ng oras. Akala mo ay umaga na pero pagtingin mo sa bintana ay madilim pa rin. Parang ayaw matapos ng gabi. Bawat minuto ay parang isang oras ang katumbas. Doon ko naramdaman na hindi lang kami ang pasyente doon. Parang may mga naiwan na doon na hindi na makaalis. At kaming mga bagong dating ang tanging nakakaramdam sa kanila, Papa Dudut. Yung isolation ward na yon, totoo yung tawag sa kanya isolation. Kasi kahit 5 kaming nanay doon ay pakaramdam mo ay mag-isa ka lamang na lumalaban sa takot. Pakaramdam mo ay nakahiwalay kami sa totoong mundo. At doon sa gitna ng kadiliman at amoy ng lumang semento, doon na pumasok ang panaginip ko. Yung butiking malaki. Kahit siguro yung takot ko ay doon na humugot ng anyo. Noong sumikat ng araw ay hindi nawala yung creepy na feeling. Kahit may liwanag na pumasok sa maliit na bintana ay parang hindi pa rin sapat para itaboy yung kung anong nandun. Doon ko nasabi sa sarili ko na kahit na anong mangyari kailangang makalabas na kami rito. Kasi kapag nagtagal pa kami baka maging bahagi na rin kami ng ward na parang nakalimutan na ng panahon. Samantala'y muling sumapit ang gabi at dahil sa sobrang pagod ng katawan ko, yung pagod na parang hinihigop ng lumang kama, yung lakas ko ay hindi ko na namalaya na nakapikit na pala ako. Pero ang weird, Papa Dudut, kasi pagpikit ko ay hindi naging madilim. Imbis na mawala ang paligid ko ay parang mas naging malinaw pa ang lahat. Sa panaginip ko, nandun pa rin ako sa kama sa isolation ward. Ramdam ko pa rin yung gaspang ng bedsheet at yung amoy ng amag. Pero ang pinagkaiba, ang daming tao at hindi ko sila makita ng malinaw pero naririnig ko silang lahat. Alam mo yung ingay sa palengke na halo-halong boses pero wala kang maintindihang salita. Ganon ang naririnig ko sa loob ng ward. May mga boses ng mga babaeng parang nagiiyakan. May mga lalaking parang naguutos at may mga tunog ng mga gamit sa ospital na nagkakalampagan. Pero pagtingin ko sa paligid ng ward sa loob ng panaginip ko, kaming 5 pa rin na nanay ang nandun. Doon ko na-realize na hindi sila boses ng mga buhay. Chisa, gising. Sabi ko sa sarili ko sa loob ng panaginip. Pero parang may nakadagan sa dibdib ko. Hindi ko maigalaw ang mga kamay ko kahit yung paglingon ay ang bigat-bigat. Tapos ay biglang tumahimik ang lahat ng boses. Yung katahimikan na nakakabingi. Yung parang may hinihintay na dumating. Doon ko naramdaman na may nakatingin sa akin mula sa itaas. Dahan-dahan at pilit kong tinangala ang paningin ko sa kisame ng ward at doon ko siya nakita. Akala ko nung una anino lamang ng electric fan na nakakabit sa pader pero gumagalaw siya. Isang nilalang na sobrang laki, chisa parang butiki ang itsura pero kasing laki ng tao. Nakadikit siya sa kisame. Yung mga daliri niya ay mahaba na parang may suction cups kaya hindi siya nahuhulog. Ang kulay niya hindi lang basta green, kulay lumot siya na parang basang-basa at parang nangingintab sa pagkalagkit. At ang buntot niya ay nakalaylay paibaba.
Halos abot na yung dulo ng buntot niya sa dulo ng kamay ko. Gumagalaw yon na parang ahas na naghahanap ng mapupulutan. Pero ang pinaka nakakatakot sa lahat ay ang mga mata niya. Hindi siya kumukurap, kulay pula na parang nagbabagang uling at diretso siyang nakatingin sa akin. Parang binabantayan niya ako. O mas tamang sabihin na parang tinitingnan niya kung kailan ako tuluyang mawawala ng malay. Ramdam ko yung kilabot mula sa anit ko hanggang sa talampakan ko. Alam ko na panaginip lamang ito. Pero bakit nararamdaman ko yung hangin na galing sa paghinga niya? Amoy bulok na karne na hinaluan ng amoy ng luma. Sinubukan kong abutin si baby sa tabi ko. Gusto ko siyang itago at gusto ko siyang yakapin ng napakahigpit para hindi siya makita nung nilalang sa itaas. Pero ang bigat ng kamay ko ay parang semento. Nakahiga lang ako doon, dilat na dilat ang mga mata sa loob ng panaginip ko habang yung butiking malaki ay dahan-dahang gumagapang sa kisame papunta mismo sa tapat ko. Habang papalapit siya ay doon ko napansin na bumubuka ang bibig niya. Wala siyang sinasabi pero parang may lumalabas na mahinang sipol sa lalamunan niya. Doon na ako nagsimulang magpanik. Lord, please gisingin niyo na po ako. Lord, ayoko na rito. Paulit-ulit kong sinasabi sa isipan ko. Tapos biglang nagbago ang paligid. Yung mga boses na narinig ko kanina ay biglang bumalik pero sa isang iglap ay naging iyak sila. Hindi boses ng matatanda kundi iyak ng mga sanggol. Sabay-sabay at malalakas. Doon ako biglang napabalikwas ng bangon. Pagdilat ko ay hingal na hingal ako at basang-basa ako ng pawis. Yung damit ko ay parang nilabhan sa sobrang basa. Tumingala ako sa kisame at wala na yung butiki. Puting semento na bakbak lang ang nakita ko. Pero alam mo kung ano ang pinaka-creepy, Papa Dudut? Kahit gising na ako, yung iyak na naririnig ko sa panaginip ko ay tuloy-tuloy pa rin sa totoong buhay. Lahat ng baby sa ward pati yung bunso ko ay umiiyak ng sabay-sabay. Yung iyak nila ay parang iyak ng takot, yung takot na takot. Tinignan ko yung mga kasama kong nanay at sila ay parang ako rin, putla, pawisan at may takot sa mga mata. Alam ko noong sandaling yon ay hindi lang ako ang nananaginip, parang lahat kami. Dinala sa isang lugar noong ward na yon habang tulog kami. Doon ko na-realize na ang isolation ward na yon ay hindi lang kami ang nakatira. May mga bagay doon na talaga naninirahan at tuwing madaling araw ay lumalabas sila para bumisita sa mga bagong pasok. Papa Dudut, hindi ko makakalimutan yung titig ng pulang mata na yon. Hanggang ngayon kapag nakakakita ako ng butiki sa bahay ay bigla akong napapatingala sa kisame at tinitingnan kung may buntot bang nakalaylay. Takot na takot ako noon, Papa Dudut, pero ang mas nakakatakot, yung pakiramdam na hanggang pagising mo ay dala-dala mo pa rin yung kilabot mula sa panaginip na parang naging katotohanan. Samantala noong nakuha ko na ang discharge paper namin para akong nabunutan ng tinik. Nagmadali ako mag-ayos ng gamit, sabi ko sa asawa ko ay mauna ka na, dalhin mo na itong mga bag natin sa motor. Mag-jeep na lang kami ni baby para komportable siya. Magkita na lang tayo sa kanto. Yung kanto na yon, kabisadong kabisado namin. Doon kami laging nag-aabang ng sasakyan. Malapit lang sa amin kaya imposibleng magkamali. Sumakay ako ng jeep, yakap-yakap ko si baby, balot na balot siya ng pranela. Habang umaandar ang jeep ay nakatingin lamang ako sa labas. Pero alam mo Papa Dudut, iba yung pakiramdam. Parang may mabagal na pag-andar at pagtakbo ng mundo. Parang yung mga tao sa labas, yung mga tendera, yung mga naglalakad, parang mga background lamang sila sa isang movie
na walang sound. Pagbaba ko sa kanto, doon na nagsimula yung kaba ko. Tumingin ako sa paligid, wala pa si Jonas. Sabi ko sa sarili ko, referring sa asawa ko. Sabi ko baka na traffic lang o may dinaanan. Nagantay ako sa tapat ng isang butika. Lumipas ang 10-20 hanggang naging 30 minuto na. Mainit yung sikat ng araw at ramdam ko yung singaw ng kalsada, pero bakit ganun? Yung mga tao sa paligid ko ay parang hindi nila ako napapansin. Dahil wala akong cellphone kasi nga bitbit ng asawa ko lahat ng gamit namin, sinubukan kong makisuyo. Alam mo yung feeling na nanay ka, may bitbit na baby, pawisan at halatang desperada na. Normally, may papansin sa'yo, hindi ba? Kahit ano yun man lamang. Lumapit ako sa isang grupo ng mga lalaki nag-uusap malapit sa paradahan ng tricycle. Kuya, pasensya na po, pwede po bang makisuyo? Paki-chat o paki-text naman po ang asawa ko, nandito na po ako sa kanto, sabi ko. Papadudot, lumingon sila sa direksyon ko pero parang tumagos lang ang tingin nila sa akin. Nagpatuloy lamang sila sa pag-uusap na parang wala akong sinabi. Sabi ko baka hindi ako narinig. Lumapit ako sa isang ate na nagtitinda ng palamig. Ate, pakiusap po. Kailangan ko lang po ng paraan para matawagan ang asawa ko. Hindi ko po siya makita. Tinignan lamang niya yung baso na hinahawakan niya at para kong hangin na dumaan lang sa harapan niya. Doon ako naiyak, literal na tumulo na ang luha ko habang karga ko si baby. Bakit ganon? Ang daming tao sa paligid, ang gulo ng Maynila, pero pakiramdam ko ay nasa loob ako ng isang basong kwarto na soundproof. Nakikita ko naman sila pero hindi nila ako naririnig at hindi nila ako nakikita. Maya-maya ay parang nagiba ang paligid. Alam mo yung signal ng TV noong araw na biglang magi-static, ganon yung pakiramdam sa paningin ko. Parang may glitch o corrupt na naganap. Eksakto namang may dumating na pulis na nakamotor, so sobrang takot ko na baka mawala naman ako sa paningin ng mundo, halos harangan ko na yung kalsada. Sir! Sir, tulong po! Hindi po ako makita ng asawa ko. Huminto yung pulis, pagkahinto niya ay doon ko narinig yung boses ng asawa ko mula sa likod ko. Chisa, saan ba kayo nanggaling? Nagulat ako. Nandun siya sa kanto, pawis na pawis din at bakas ang matinding pag-aalala. Sabi ko, kanina pa kami rito, bakit ngayon ka lang? Sabi niya, ano ngayon lang? Pang-10 ikot ko na rito sa kanto. Sabi mo dito ka bababa, pero pagdating ko rito kanina wala kayo. Nag-ikot ako sa kabilang kalye, bumalik ako dito, wala pa rin. Sinundan ko pa nga yung jeep na sinakyan mo, pero nung malapit na ako bigla na lang nawala yung jeep sa paningin ko, parang nag-evaporate. Nagkatinginan kami, pero sabi ko dito lang kami, hindi kami umalis sa pwestong ito. Naisip ko tuloy yung isolation ward, parang may kung anong layer na nakabalot sa amin nung paglabas namin. Parang kinuha kami ng ward na yon at nilagay sa isang bulsa ng oras na kami lamang ang nandun. Kaya yung asawa ko ay hindi kami makita kahit nasa harapan na niya kami. Kaya yung mga taong hindi kami marinig. Nung huminto yung pulis, feeling ko yung aura niya o yung bakal o bala na dala niya, yung mga bagay na pamproteksyon, yun ang bumasag nung block sa amin. Parang natusok yung bubble na kinakapalooban namin kaya bigla kaming lumitaw muli sa totoong mundo. Nung nakauwi na kami, hindi ko muna ipinasok si baby, nagpagpag muna kami sa labas. Kumuha ako ng asin, nagdasal ako at ang sabi ko ay kung sino ka mang sumusunod sa amin hanggang dito ka na lamang. Huwag mong ituloy ang pagpasok sa bahay namin. Hanggang ngayon kapag dumadaan ako sa kantong yon ay napapahawak ako sa braso ko. Kasi alam ko yung pakiramdam na nandun ka pero wala ka. Yung glitch na yon ay patunay na may mga bagay sa isolation ward
na hindi lang basta panaginip kundi mga bagay na kaya kang i-isolate mula sa mundo kahit nasa gitna ka pa ng maraming tao. Samantala marami ang nagpo-post tungkol sa ospital na yon, sabi nila yung isolation ward sa ospital na yon ay talagang balita sa mga dating pasyente at staff. May mga nakakakita rin ng nilalang sa kisame, may mga nakakarinig ng boses at may mga nakaranas din ng nawawala sa paningin paglabas ng ospital. Buti na lamang talaga bago na ang ospital na yon ngayon. Pero kahit gaano pa kaganda ang bagong building ay hindi ko makakalimutan yung green na nilalang na may pulang mata at yung nakakatakot na katahimikan sa kalsada habang walang nakakakita sa amin. Totoo ang sabi nila na hindi lahat ng inilalabas sa ospital ay sanggo lamang. Minsan may mga anino na pilit na sumasabay sa pag-uwi mo. Papadudot, ito lamang muna ang ikakwento ko sa inyo at sana po ay mabasa nyo ito at mapiling itampok sa Papadudot Stories. Sana rin po ay naintindihan ninyo ang aking totoong kwento at karanasan. Maraming salamat po and more power Papadudot. Lubos na nagpapasalamat, Chisa. Maraming salamat kay Chisa sa pag-share mo ng iyong totoong kwento ng kababalaghan sa aming programa. Para sa akin, Chisa, ang kwento mo ay hindi lang basta tungkol sa katatakutan. May mga malalalim na aral na pwedeng kapulutan ng realizations, lalo na para sa ating mga magulang. Ang lakas ng instinct ng isang ina. Mapapansin mo na kahit sa panaginip o sa gitna ng glitch, ang priority mo ay ang kaligtasan ni baby. Yung sabay-sabay na pag-iyak ng mga sanggol sa ward ay patunay na ang mga bata ay may pure at raw instincts. Nararamdaman nila ang hindi natin nakikita. Bilang magulang ay mahalagang magtiwala tayo sa ating pakiramdam o yung tinatawag na gut feel. Kung pakiramdam mo ay may mali, wag mong baliwalain. Ang isolation ay hindi lang pisikal. Ang isolation ward ay naging simbolo ng pagiging mag-isa sa gitna ng mga pagsubok. Minsan kahit may mga kasama tayo tulad ng ibang nanay o mga tao sa kalsada, may mga laban tayo na tayo lamang ang nakakaramdam. Pero sa huli ang pagpapakita ng tapang at paghingi ng tulong tulad ng pagpapatigil mo sa pulis ang bumasag sa pagkakakulong na naranasan mo. Ang kapangyarihan ng panalangin at proteksyon. Naipakita ng kwentong ito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng spiritual shield. Sa mga pagkakataong hindi natin maipaliwanag ang nangyayari sa paligid, ang pananampalataya at ang paghingi ng gabay sa itaas ang nagsisilbing angkla natin para hindi po tayo tuluyang maligaw. Samantala ang mga lumang gusali tulad ng ospital ay may dalang energy ng mga taong dumaan doon. Ang aral ay ang pagkakaroon ng respeto at pag-iingat sa mga lugar na maraming pinagdaanan. Hindi natin alam kung ano ang mga bakas na naiwan doon, kaya ang pagiging mapagmatsyag at ang pag-uwi ay bahagi ng ating kultura para protektahan ang ating pamilya. Minsan naman ang buhay ay nagbibigay ng mga sandaling glitch para ipaalala sa atin na hindi lahat ng bagay ay kontrolado natin o na ipapaliwanag ng siyensya. Tinuruan tayo nito na maging mapagkumbaba at laging magpasalamat sa bawat ligtas na pag-uwi mo. Sa madaling salita, ang aral ay maging matatag ang loob, magtiwala sa instinct, at huwag kalimutang humingi ng proteksyon sa may kapal. Dahil may mga bagay sa mundo na hindi man natin nakikita ay pwedeng makaapekto sa atin. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe at paalala po kapag kayo po ay makikinig, hanapin nyo po yung Papadudot channel para hindi po kayo malito. Sapagkat marami po ang mga nagnanakaw ng ating mga content. Nakikita ko kayo and we're talking to some individuals para matulungan tayo sa ating problema
ng marami nga po at talamak po na nanakaw ng ating content. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.